para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Nagsalita na sa publiko ang isa sa mga personalidad na matagal nang binabatikos at tinuturong may kinalaman umano sa mga kaso ng korupsyon sa bansa. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldico o Elizalde Salcedo Co sa tunay na pangalan. Simula nang sumabog ang kontrobersyal na isyong umano'y anomalya at irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, ilang mabibigat na pangalan sa politika ang nadawit sa mga ulat at espekulasyon. Kabilang sa mga ito sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at iba pang opisyal na patuloy na nagsisinungaling sa anumang pagkakasangkot. Ngayon, mas lalong umiinit ang usapin matapos lumabas ang isang video kung saan ikinanta umano ni Zaldico ang utak ng malawakang korupsyon ay ang mismong Pangulo ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Sa kabila ng mabilis na pagpapakalat ng nasabing pahayag sa social media, agad namang naglabas ng opisyal na statement ang Malacanang sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Attorney Claire Castro. Ayon sa kanya, iniimbestigahan na ang nasabing video dahil malaki ang posibilidad na ito ay produkto lamang ng AI o Artificial Intelligence at maraming bahagi umano ng misinformation at destabilization efforts. Dagdag pa ng palasyo na nanawagan sila sa publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon habang isinasagawa ang digital forensic review sa nasabing material. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na karagdagang pahayag si Representative Zaldico hinggil sa video at patuloy namang tinututukan ng mga ahensya ng gobyerno at media ang pag-usad ng imbestigasyon. Ikaw, anong komento mo sa video natin at kung nagustuhan mo ang videong ito, please like, comment, and share. At mag-subscribe ka sa ating channel para sa iba pang content gaya nito. Maraming salamat po.